Hi guys, good morning. So ipakita ko lang sa inyo ngayon yung ating bagong baseboard ng ating Arclem. So ito yung Arclem LAN 5. So basically, ang nandito siya is naka-connect na, meron na siyang integrated na na Arduino sa loob. So para sa nagtatanong kung bakit merong Arduino yung mga setup ko is that ang ginagawa ko kasi is iba yung talagang nag-handle ng mga ibang hardwares. So, yung Arduino yung nag-handle lang sa coins, sa light, sa bill acceptor, saka sa printer. So, para at least mahati ko yung processes. So, for example kasi, tulad nito mga 8266, naka-single core lang kasi siya. So, kung mag-handle pa siya ng Wi-Fi at anything communication, so, mahati yung processing niya in between. So, ang ginagawa ko, yung sa mga coins, sa mga pera na part, dito ko siya hinahandle sa Arduino. So, para ganun, kung mag-power up, kung mag-power down o burn out, kung yung pera nyo na nahulog ng customer is hindi pa naka-generate ng code, hindi mawawala kasi naka-save lang siya sa flash nito. So, kung mag-error dito sa communication between sa device papunta sa kasi ito yung nag-controller natin, hindi mawawala yung coins nila. So, pwede sila regenerate ulit. So, at least kampante tayo na walang yung ghost credit, wala yung mawawala kung mag-burn out yung pera. So yun yung purpose ko dito. The same time, ma-offload natin yung processes na andito sa ating mga ESP na mga devices. So yun yung pinaka goal ko doon. So yun, importante kasi yun lalo na pag nag-handle tayo ng mga HTTPS na mga server. So yun yung isang purpose ko doon. So ang meron dito sa sa board na to, meron na siyang Arduino, meron na siyang sariling DC-DC. So ito DC-DC siya, tapos naka-opto isolated na rin yung natin, yung coin slot. So yung communication between dito sa coin slot natin sa signal niya is hindi affected, hindi pupunta sa pins mismo ng Arduino. So sana hopefully walang chance na masira yung pins ng ating mga devices kasi opto-isolated sila Kasi ito 12 volts, so may chance kasi na magba-backfire dito yung current sa signal niya. So since opto-isolated siya, so hindi mangyayari yon. Then at the same time, meron din tayong ito is para to siya sa surge naman. So surge current siya sa na pag tumaas sa 5 volts yung isi-sync down niya, so hindi siya lalagpas yung current. So hindi masisira yung internals natin. At the same time, ito din may to din siya, may time delay siya pero maliit lang, milliseconds lang. So yung ko lang doon is panglaban lang siya sa konting surge. Pero maganda pa rin yung time delay, pero eventually update ko lang nito na maglalagay ng time delay na mas matagal. Pero sa ngayon, working naman siya na And then, ang isa pa is that ito din, yung niya is naka-cut off din yung relay, yung coins, gamit lang nitong transistor. So, transistor-based yung relay na ko kasi, yung sa relay kasi, pag yung naka-coil kasi yan siya So, usually pag ang kailangan kasi natin sa relay is kailangan natin i-energize yung magnet para mag-on or off, mag-trigger siya sa on and off. So, yung energization ng magnet na yun, pag i-down mo yun, may chance kasi na babalik may back current flow sa So, yun yung isang iniiwasan din natin. So, yun siya. So dito, ito natin yung mga connections niya. So, dito, meron tayo dito para sa para sa ating coin slot. So, coin slot natin, may 12 volts, signal, ground. Tapos, meron naman tayong para sa ating ito naman is para sa LED naman natin. Yung sa, yung frame, LED frame. So, ito, capable ito siya ng 3 pins. So, 3 pins, meron kasi dito 12 volts, tapos ground. So, kung 2 pins yung gagamitin nyo, ito lang yung 12 volts saka ground yung gagamitin. Kasi kasabay ito siya dito So, pag mag-on yung mag-on yung coin slot natin, mag-on itong 12 volts at saka ground. Ngayon naman, pag mag-insert coin na, i-trigger niya rin itong LED. So, yun yung sa 3-pin na LED frame na
Pag naka-on siya, iilaw lang. Ay, ito pala, ano pala to, may constant value pala to siya. Pag mag-trigger lang pala tong coin slot, saka pala i-trigger yung LED. So, may constant ilaw siya, tapos pag i-trigger na yung coin slot natin, or insert coins, i-on niya to. So, yun yung magbi-blink-blink na. So, yan. Tapos ito, meron naman tayong external output para sa 512, saka ground. Ito, voltage lang to siya para sa mga external peripherals natin, like printers. So, kung may printer kayo na ganito, saan yan? Wala ko dito pala. Yung printer natin na 5 volts, dito yung siya ilagay sa 5 volts. Pero, ang kailangan lang dyan, lagyan natin ng capacitor kasi yung printer kasi, kailangan kasi siya mag-heat. So, init kasi yun siya. So, mataas yung current na kailangan doon. So, kailangan natin merong capacitor para doon siya kukuha ng extra current pa. So, yun. Tapos, dito naman, papansin mo, meron tayong printer na port. Sa printer sa port, kailangan naman natin doon is ground, RX, TX. So, doon yun lang ilalagay yung sa printer. So, pwede siya sa yung sa black na na printer at saka yung sa metal na printer. So, dito lang ko-connect. Kikita nyo naman yung ground, TX, RX doon. So, yun yung ilalagay nyo. And then, next is para sa I2C. Ito naman yung sa LCD natin. So, sa LCD. So, dito mo ilalagay yung LCD. So, yan. So, ito yan siya. LCD. Yung VCC, SDA, SCL. So, and then, yan siya nakasulat kung kung hindi nyo alam kung saan kung magka-connect. So, pantayin nyo lang yan siya. So, yan. Tapos, meron tayong para sa button. Ito yung sa external button. So, ito naman, meron tayong dalawang button para sa reset, saka eventually sa config. So, eventually, yung mga sa ArcLem 5, pag ArcLem LAN 5 natin, pati sa UMADA, pag click mo to, reset mo, tapos config tayo, so at least mag-open na yung portal natin sa So, yun yung yan natin sa ARM 5. Tapos, next naman is ito naman para sa bill acceptor. So, marami siyang pins kasi, yung bill acceptor natin eh. So, nilagay ko na lang siya lahat para at least, diretso lang. So, ngayon naman, ito yan siya i-connect. May naman yan siya indicator yan siya kung ano yung So, meron tayong sa ground, 12 volts, normally open, ground, enable, tapos ground. So, yun yung para sa kanya, para makontrol natin yung bill acceptor. So, yun. So, ito para nakaset to siya sa by pulse na 10 peso per pulse. So, pwede siya isabay actually yung coin slot, tapos yung So, basically, ito siya, ang gagawin ko kasi parang na siya, parang general purpose na siya na para sa mag-handle ng handle ng coins. So, ngayon naman, meron tayong klase-klase naman na So, ito yung gamit natin sa ArcLem LAN. So, ito yung ilalagay natin dito. So, pwede siya ganyan. Tapos, diretso na siya. ESP32 plus yung LAN 8720. So, yung ganyan magiging forma niya. Tapos, ito yung may available din tayo na casing, DIN rail na casing para dito. So, para at least malinis yung pagka-setup natin. So, yan siya, kalagay. Ganyan. Then, ganyan. So, connected lang siya dyan. Tapos, power. Yan sa kabila. Tapos, ang kaganda nito is DIN rail siya. So, pwede mo siya matanggal-tanggal. Kailangan nyo lang talaga ng ito rin. So, ito yung imamount nyo sa likod. Tapos, ilalock nyo lang siya dyan. Ilalock. Yan. So, yan. Yan. Tapos, so, lock na yun siya doon. So, pag tatanggalin nyo yung device, ganyan lang. Hila. So, matatanggal na yun siya doon sa nyo. So, kung may something na gagawin kayo. So, yun yung casing natin. So, itong board na to, pwede na to siya sa lahat. Yun yung goal ko kasi gusto natin i-standardize yung sa So, meron tayong board naman, adapter board para sa ESP32. So, kung yung mga naka ESP32 plus Arduino natin, pwede tayo mag-upgrade sa ganito kung gusto niyo na mas malinis or pero mag-work din naman yung dati. Pero, yun, para at least mas malinis lang. So, yan, ganyan. Ganyan siya. Tapos, yung LAN 8720 natin, ito. So, dito yun siya. So, may nakasagay na red.
So ito, mali lang yung placement ko nito. Pinapabago ko pa yung PCB. Iusog ko siya dito para magamit yung casing natin. So mangyari niyan, kaganyan lang siya dyan. Yan natin sa labas. Yan. Ay, sorry. Hindi pala na ano. So, magiging ganyan yung forma niya. So, at least, pwede natin siya magamit yung sa casing. So, diba? Ito mas malinis. So, yun. So, ganyan yung setup. So, kung papansin ninyo, meron tayong ano dito, SD card. Para to kasi sa, may nag-request kasi sa akin na gusto nila na via SD card lang. So, saan yung SD card natin? Ay. Ayun. Wala, di na nagpakita. Ayun. So, SD card, dito yun siya. So, either maglagay lang tayo. Ito yung mali ko sa ano. So, pwede tayo maglagay lang another connector. So, pwede natin siya ilabas para pwede natin ilagay yung SD card. So, yung sa SD card naman, yung plan ko dito is that gagamitin siyang parang cache or storage ng ano, ng mga code. Kasi, di ba, sa umada natin na version, kailangan pa natin mag-connect. So, para mag-generate siya, tapos matagal yung something. So, pag maglagay ako ng SD card na dito, mas papabilis natin kasi i-save ko muna yung mga SD card, yung mga codes na generate. Tapos para at least, pag may maghulog, mabibigyan natin siya agad. Tapos i-tag na lang natin siya doon as nakuha na. So, yan, for additional ano yan siya. Then, meron din tayong para sa ano, itong board naman na isa. Para naman din sa ating Wemos. So, same din, may SD card din kasi may isa ding nag-request sa akin na gusto nila na via SD card lang. So, ito yung gagamitin niya. Yan, tapos SD card lang. So, pwede siya mag-generate ng voucher via SD card. Tapos, yung gagamitin na lang natin is itong Node MCU para mas mura. Mas pamura. So, itong board naman to. Ito, may mali pa to. So, nag-order pa ako para dito. So, ang nangyari niyan, ito, lagay din natin yun siya dyan. Yung sa mga ESP8266 lang natin, wala lang tayong LAN. Kasi, hindi ko pa mapagana yung sa LAN na portion. So, ganyan yung magiging forma. So, same time, mako-close pa rin yan siya. Ayan. So, at least malinis lagi yung device ninyo. Tapos, hindi mapapasukan ng mga, mga something. Tapos, itong board na to, pwede ito siya para sa ESP8266 to siya lahat. So, pwede siya sa Wemos. Then, yung maliit na klase na ESP8266 Node MCU. So, ganyan. So, kasya pa rin yun siya dito. Pero yung malaking ESP8266 hindi lang kasya. Pero pwede pa rin. So, ito naman yung so, ganun. So, yan. So, yan. So, yun yung concept natin ng yung B5 natin na platform na So, nandito na lahat. So, yun. So, ito magiging available siguro to next week. Maghihintay lang ako ng ng mga pyesa. Tapos, try ko kasi magpagawa nito ng bulk, maramihan, para at least mapalower down natin yung price. Kasi medyo may Arduino na kasi siya sa loob eh. Hindi lang yung tipong custom board na mga connections lang at saka So, may sarili na siyang MCU. So, yun. Yun lang guys. Yun yung bagong update natin. So, eventually, yun na siya. So, itong board, ito yung magiging universal natin para at least yung mga device natin, pwede na either MikroTik yung gamitin nyo or para sa ArcLight Sumada. Tapos next time, maglagay din ako ng support para sa Luigi at saka may isa pa yung ni-request sa akin na isa pang Wi-Fi hotspot din na system. So, yan guys. So, yan. Yun lang. So, kung may questions kayo, comment lang kayo below kung ano yung So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe.